Nakakatakot umutang. Nadanasan ko na yan. Umutang ako ng bahay, umutang ako ng kotse, umutang din ako sa credit card. I-share ko sa inyo kung ano yung natutunan ko sa pag-uutang nito at paano ako naging from loser mentality sa pag-utang at naging winner mentality. Gandang araw po, ako po si RP ng Jim po. So, kung nakasubaybay kayo dito sa mga vlogs ko, nakita nyo lately na panay utang yung mga naging topic ko. So, may nabungkal kasi ako na papel, yun, nakita ko nga na at one time, nagkaroon ako ng credit card sa BPI, tapos nagkautang ako ng di ko nabayaran, tapos dumating sa punto na nademanda ako nung collection agency ng BPI. Pero yun, pakita natin. So, nasettle ko na yun. Gumanda na yung record ko. Ngayon, meron na akong panibagong credit card. So, isi-share ko sa inyo yung kwentong utang ko coming from loser mentality into winner mentality. So, unahin natin yung doon sa unahin natin yung doon sa bahay at lupa. Okay, so yung unang-unang kwento ko kasi, way back 2015, bumili ako ng lupa lang. Okay. So, ang ganda yung location ng property na yon sa Antel, sa Cavite. So, ngayon napaka-progresibo na yon. So, kung tinuloy-tuloy ko yung bayad na yon, malamang malaki na yung kinita ko doon sa property na yun kung binenta ko. Pero unfortunately, yun lang yung mindset ko noon na, okay, utangin ko to, maganda naman yung yung potential ng property. So, tataas yung value ng property. So tapos yung pambayad ko doon sa utang sa property na yon nanggagaling sa sarili kong bulsa. So kumikita naman ako noon, nakakabayad ako. Unfortunately, ito yon ngayon. So unfortunately, nagka-problema ako financially. Hindi ko nabayaran yung lupa, nailit ngayon si property. So yun yung feeling ko talaga, napaka-loser ko noon kasi biro mo, ang ganda-ganda ng mga plano ko. Thinking na lalaki yung kita ko pagdating doon sa lupa, di ba? Pero mali pala, loser mentality ako. Bakit? Ito yung kukwento ko. Una, tama naman, natataas yung value ng property talaga eventually. Pero hindi ko na-realize kasi, hindi mo mapapakinabangan yung pagtaas ng presyo ng property mo. Let's say, nabili mo na 1 milyon yung property ngayon, dati. Ngayon, pag binenta mo, 2 million na, di kumita ka 1 milyon. Nasaan yung 1 milyon? Diba? Yun yung tinatawag natin na paper gain. So, tumataas yung value ng property, pero hindi mo napapakinabangan. So, yun yung sa tingin ko na isa sa pinakamalaking pagkakamali ko doon sa ginawa ko na yon. So, isipin mo, nakautang ka ng lupa, thinking natataas, tapos nakadepende ka doon sa kikitain mo, pambayad. So, ito ngayon yung na-realize ko, being a loser, having a losing mentality, nagkaroon ako ng winner mentality, ano yung ginawa ko? So again, papasalamat ako sa BDO, nakautang uli ako. 2019, nakautang ako sa BDO ng home loan. Pero ngayon, ang maganda kasi nito, yung home loan, pero doon sa bahay kasi, yung garahe, naglagay tayo ng maliit na negosyo. No? So naglagay tayo ng maliit na gym ngayon. Ano pinagkaiba ngayon? Ngayon, yung utang ko ngayon sa bangko, hindi na ako yung nagbabayad. Kumbaga may katulong ako, it's either yung gym business mismo, ang kita ng gym business na nagbabayad nung utang ko sa bangko, or kung kulang yung kinikita ko doon sa gym business na yon, daladagdagan nung sarili kong kita. Ngayon, ano yung natutunan ko doon? Napakahirap kasi na yung utang mo sa bangko, magre-rely ka doon sa panghulog mo sa bangko na yun, doon sa sarili mong sweldo. So, ba't ako nadalikaduhan doon? Kasi, ayun. So, kung doon ka sa sweldo mo nagre-rely para makabayad ka nung utang mo, kung magkakaroon ng pagsubok financially, let's say, nawalan ka ng trabaho or nagsara yung business na pinagtatrabuhan mo, so ngayon, saan yung manggagaling yung source of income mo? So, sino ngayon magbabayad ng utang mo? So, kaya mas marami yung naiilit ng mga property pagdating sa home loan kasi pagka nawala sila ng trabaho, hindi na sila nagkaroon ng source of income kung saan sila kukuha pambayad ng utang nila. Unlike doon sa ginawa ko, so nakautang ako ng bahay at lupa ngayon sa BDO. Bumili ako bahay at lupa, pero yung garahe na yun, pakita natin,
yung garahe na yon, ginawa ko siyang maliit na gym. So yung maliit na gym na yon, ang pinakamaliit na kinikita ko way back noon, mga 2008 yon, pwede kang kumita ng 500 pesos ang araw. Bakit? Kasi kung maniningil ka ng 50 pesos per session, makasampung tao ka lang noon, 500 pesos na siya, di ba? So yung 500 pesos na yon sa isang araw, sa isang buwan, 15,000 pesos na rin siya. So malaking bagay yon kung idadagdag mo doon sa monthly amortization mo sa bangko kapag naguhulog ka ng utang mo. So yun yung napakinabangan ko maigi, and fast forward, 2019 ako nakautang sa bank loan, tapos 2024 natapos ko na siya sa BDO. So yun yung malaking naitulong sa akin na umutang ako ng property, pero doon sa property na inutang ko, kumikita din yung property, hindi lang ako. Hindi lang yung sweldo ko yung naging basihan sa pagbabayad ng utang. So, itong natutunan ko, ito inuulit-ulit ko ngayon. So, 2026 na ngayon. Meron akong panibagong project na yon. Yung nabayaran kong property, sinanla ko siya uli. Pakikita ko sa inyo sa susunod ng mga views ko, sa susunod ng videos ko ano yung ginawa natin. So again, yun yung natutunan ko doon sa napakasaklap na utang ko sa property na yan. Pangalawang kwento, doon naman tayo sa sasakyan, di ba? Winner and loser mentality pagdating sa car loan. Una, 2014, ang ganda ng takbo ng business ko. So, kumuha ako ng sasakyan. Pakita natin. Actually, ito talaga, sobrang flex ko to. Puro kayabangan talaga inaabot lang at walang kakwenta-kwenta talaga experience. So makikita nyo sa picture, meron ako dyang pickup, meron ako dyang kotse, may dalawang motor sa siklo ko, isa doon big bike. So 2014 yan. So I was thinking na, may kumikita naman ako. Ang kotse is investment again, di ba? So umutang ako. Yung pickup na nakikita nyo yan, niloan ko yan sa East West Bank. So, nahulugan ko siya nung mga ilang taon, pero after a while, hindi ko na siya nabayaran at nailit. Kasi iniisip ko, bakit ko kinuha yung pickup? Iniisip ko kasi na magagamit ko siya sa doon sa business. Pero kung makikita nyo kasi yung sasakyan, ang liit lang nung pwede ikarga mo doon sa likod eh. Tapos makikita mo yung mga ginagawa natin ng mga gym equipment, malalaki siya. So talagang hindi ko napakinabangan yung pickup na yon. So, ang bottom line noon, binili ko yung sasakyan na yon talaga sa mindset ko kasi gusto ko lang talaga magkaroon ng maganda sasakyan. So parang yabang lang talaga yung nangyari. So unfortunately, ganoon nga nangyari. Pero ito naman yung natutunan ko. So yung pickup na yon na elite yon 2018. Okay, swerte na naman ako, nakautang na naman ako ng another sasakyan, Photon Traveler. Saan ko ba inutang ang Photon Traveler? Sa PS Bank. Sa PS Bank naman. So pinautang ko ng PS Bank pambili ng Photon Traveler. Pero ito lang ngayon maganda ngayon dito. So una, yung pickup kasi, parang kotse lang siya na 5 tao ang maisasakay. Pero ngayon tong Photon Traveler, kasya to 15 katao. Marami na kami sa pamilya namin. So ngayon, binili ko tong Photon Traveler, ipapakita natin to na doon ko kinakarga ngayon yung mga deliveries namin. So malaki kasi itong Photon Traveler, parang minibus ang dating niya. So pag tinanggal mo yung mga upuan nun, maraming space. So makakapagkarga ka ng maraming equipment. Mapapatunayan niya ng mga na-delivera namin. Pag doon namin kinakarga ngayon yung mga gamit na i-deliver ko, nakakapag-charge ako ng delivery charge. So yung kinikita nung sasakyan na yon, part of it napupunta sa pambayad ng delivery. At kita nyo naman yung mga delivery natin lately, maski yung mga nakaraan, marami tayong deliveries na nako-covered naman talaga yung payment doon sa Photon Traveler na yon. At ang swerte ko ngayon kasi nga 2025 last year, natapos ko na yung paghuhulog doon sa van na yun. Pero ang kagandahan kasi doon, hindi ko lang siya ginagamit sa negosyo, sa pan-deliver. Pero kapag kailangan namin, may lakad kami ng buong pamilya na kasi kung nasa 10 kami or 10 kami, hindi kami kakasya sa isang sasakyan. So hindi kakasya sa kotse. So kapag may lakad kami na madami, di ba tinanggal natin yung upuan, kinakabit natin uli yung mga upuan. At pagka kinabit natin yung mga upuan uli, kasya na kami. So yung sasakyan na yun, pwede siya pang personal use, pwede rin siya pang business use. So inutang ko siya na ang nagbabayad, yung van din mismo. Yun yung natutunan ko. Unlike yun sa previous na pag-utang ko sa pickup, wala akong pakinabang sa pickup, hindi kumikita yung pickup. So, yung utang mo sa kotse,
pwede mo pa rin pakinabangan yan. Okay, given, hindi naman van yung, yung sasakyan mo. Umutang ka ng kotse. Paano mo pakinabangan? Kasi iniisip mo, ano to makakatulong sa akin to, pagka papasok sa opisina, di ba? Parang di na ako mahirapan. Pero tandaan mo, magkano yung kailangan mo ngayong bayaran? Kapalit nung magkano yung pamasahe mo lang kung magko-commute ka, di ba? Pero mapapakinabangan mo to, kapatid. Katulad nung kwento ko sa inyo na taga Cavite, si Robert, ang ginawa niya, umutang siya ng kotse, tapos nagka-carpooling siya. Doon sa opisina nila, may mga kasamaan siya sa trabaho sa Makati na manggagaling din ng Cavite. So, may pamasahe sila na sinisingil doon sa mga pasahero niya, papasok. Ang kagandahan kasi noon, hindi na kailangan mag-abang ng mga sasakyan yung pasahero niya. So, hatid sundo yun doon sa kahit magbayad pa siya ng konti ng premium, enough yun. So, through doon sa ganung pamamaraan, napakinabangan ni Robert yung utang niya sa bangko na kotse. Okay, maaaring hindi sapat. Papalagay mo, maaaring hindi sapat yung pambayad na yon doon sa utang mo. Pero at least makakatulong yun. Hindi lang sweldo mo ang nagbabayad sa utang na yon. Third, last but not the least, ito yung credit card ngayon. So yung credit card ko nun talaga, ewan ko ba, pag nanood ka ng mga TV sa YouTube, pagka ginastos yung credit card, parang social na social ka, laki-laki, ang dami mong mabibili, di ba? Pero ang nangyari sa akin, dahan-dahan ko na uubos na ma-maximize yung credit card. Tapos ang binabayad ko noon ay minimum lang hanggang lumaki yung babayaran ko. Pati yung mga financial charges at penalties, sobrang laki. Biro mo, originally, ang naging utang ko lang noon parang 400,000 sa BPI. Lumaki siya ng lumaki, umabot hanggang 700,000. Pakita natin doon sa video, yung 700,000 na yun. Lumaki siya because of the charges. Ano ba yung mga inutang ko doon? Inutang ko kung ano, relo, pantalon, damit, travel, vacation. Kasi inisip ko, ano naman to, reward ko naman to. Mali. So, swerte ako ngayon. Pakita rin natin na nakapag-apply ulit tayo ng credit card kay BDO. So, yung credit card ko kay BDO, from 30,000 lang yung maximum ko, naging 80,000. Ngayon, 6 figures na yung maximum ko ngayon. Paano ko naman to napakinabangan ngayon? Okay. Una, napalaki ko siya kasi ginamit ko yung credit card. Pero ginamit ko yung mga credit card doon sa mga transactions na used to be cash transactions yung ginagawa ko. Kagaya ng okay, buwan-buwan, magbabayad naman talaga ako ng bills, di ba? Magbabayad talaga ako ng bills, may budget naman ako dyan. Pero instead of pera, yung gagamitin ko pambayad, credit card. Okay, pero may konting fees yun na. Pero ano ang consequence ngayon nun? Ang consequence kasi nun ngayon, nakikita ngayon na credit card company na active yung yung credit card mo, lagi mo ginagamit. At nakikita ng credit card company na binabayaran mo rin agad. Kasi sabi ko nga sa'yo, kung may budget ako, pambayad ng kuryente, ngayon, bayad ko credit card, kahit bukas babayaran ko na yung credit card ko. Parang nonsense, di ba? Pero makikita kasi ngayon yung credit card transaction mo. Katulad ko, failed ako doon sa unang loan ko na ilit. Sa home loan ko, sa property loan na ilit, sa car loan na ilit. So, napakahirap niyan, i-overcome pagka uutang ka ulit kasi meron tayong tinatawag na Credit Management Association of the Philippines or CMAP. So permanente na yung record mo doon. So kaya nga kumuha ako nung certification sa BPI, nabayad na ako kasi every time na may mga financial transaction ako, lalabas yan. Oh, meron ka palang BPI credit card na utang nabayad na ba to? So saka ako ipapakita yung certification na yun. So ngayon, yung credit card ko ngayon, yun yung nagpapaganda ngayon nung financial situation ko. Tapos, by doing that, nakikita na nung company na, okay, ginagamit yung credit card, tapos nababayaran naman agad, so pwede natin siyang taasan. Okay, so doon tayo sa taas na. So dumating tayo ngayon sa 6 figures na pagtaas. Okay, ano yung ginawa ko once na tumaas na yung credit limit ko, sakto, may property ako nabili sa Kawit. So dati, tong property na to, nung stock lang to as in kung paano i-deliver nung developer yung
yung property, ganun na itsura niya. Plus, nabili ko pa to sa previous na owner. So, second hand ko na siya nabili. So, medyo hindi na siya ganun kaganda tignan. So, doon sa ganung status niya na yon, napaupahan ko siya ng 10,000 pesos noon. Nung nawala na yung tenant ko, at ipaparenta ko siya ngayon, ang ginawa ko ngayon, umutang ako sa credit card ko. Hindi ko sinwipe. Sa credit card kasi, kagaya ng Metrobank at BDO, meron silang tinatawag na parang cash to go. Para siyang cash advance, pero over the counter to, loan mo, maglo-loan ka, gagamitin mo yung credit card mo, 90% ng limit mo, pwede mong i-cash loan doon sa credit card mo. So yun ang ginawa ko. Bakit? Kasi pwede naman kasi nagpa-renovate ako, di ba? So pwede kong gamitin yung credit card ko doon sa Wilcon. O swipe ko to, swipe ko yan para mapa-renovate. Pero pagka ginamit mo kasi yung credit card mo ng swipe, at least 3% per month ang interest niyan. Plus pagka hindi mo pa nabayaran yung mga may mga charges siya. Samantalang doon sa cash advance, from 0.5% or kalahati na 1%, up to 1% per month lang ang interest niya. Napakaliit. Plus, pwede ka mo siyang installment kagaya ng credit card. So ngayon, mas maliit yung interest na nagagamit ko. Okay, nandun na tayo. So ngayon, yung property, ewan ko kung may picture ako nung before and after. So ngayon, napaganda ko siya. Gumastos ako ng 200,000 mahigit dyan sa pagre-renovate na yan. Yung loan ko na 200,000 na pa-renovate yung property na yun, from 10,000 pesos, 30,000 pesos na siya ngayon inuupahan. Bakit? Kasi pwera na-renovate ko siya, fully furnished na kasi ngayon siya na pinapaupahan, hindi na siya yung ordinary na bahay lang. Tapos, swerte ako kasi doon sa property na yon, nung nabili ko siya, as in, wala pang halos development. 2 years, 3 years after nung mabili ko yung property, nandun na yung si Contis, nandun si Seattle's. As in, pagtungtong mo sa labas ng subdivision, andoon na mismo si Contis, andun na si Seattle's Best. Pagtawid mo, tatawid ka lang sa tapat, nandun si Dunkin, nandun si SNR. So sobrang lumaki yung value ng property na yun, pati yung upahan, gumanda. So imagine, doon sa utang ko sa credit card na 200,000 mahigit, yung 10,000 pesos na paupa ko, naging 30,000 pesos. Actually, 35 ko siya pinapaupa. Pero tinawaran tayo nung tenant, naging 30. So, ang laki ng price difference. Biro mo, ngayon, dati 10,000 lang yung kinikita ko, ngayon 30. So, may difference na 20,000 pesos, di ba? So, yung 20,000 pesos na yun, kung ihuhulog ko sa bangko, 10 buwan lang, bayad ko na yung credit card ko. So, ngayon, ito ngayon yun. Bottom line. Ito yung natutunan ko. Paano ako na-convert from being a loser into having a winner mentality pagdating sa utang. Ang utang, masama yan. Pag masama mo ginamit ang pera. Paano siya nagiging masama? Binilagay mo sa luho. 'Di ba? Sa mga bagay na hindi nagkakaroon ng halaga at hindi ka kumikita. Ang utang, pwede rin mabuti yan. Which is, pareho ko naranasan. Paano magiging mabuti ang utang? Kung ang utang, magagamit mo sa mga bagay na kikita rin ng pera. Diba? Pareho ko naranasan, hindi po ako financial expert kasi may nag-comment, para ka financial expert ko magsalita. Hindi ko po kiniklaim na financial expert ako. Kagaya no sabi ko, lahat ng napapanood nyo rito is kwento ng buhay ko. So lahat ng kinukwento ko sa inyo, lahat yan may resibo. Kaya nga sabi ko to, may mga email ako pinapakita ng credit card na mga certification ko, pati yung nakulong ako, di ba? Lahat yan may resibo. So hindi po ako nagkiklaim na expert ako pagdating sa mga finances. Ang sinasabi ko lang, ang pinapanood nyo ngayon ay kwento ng buhay ko at ano ay natutunan ko. So, maganda kasi nito, kung mapapanood po itong video na to, it's either nararanasan mo yung naranasan ko or baka papunta ka pa lang doon, iwasan mo na. At kung nandito ka na sa sitwasyon na ito, doon sa negative na karanasan ko, pwede mo pa siyang ma-correct, kapatid. Pwede mo pa siya i-correct. Kasi ako, sabi ko nga sa'yo, nailit yung property, akala ko katapusan ko na. Hindi na ako makakautang ng housing loan. Nailit yung kotse, akala ko hindi na ako makakapag-car loan. Nagkautang sa BPI credit card, na demanda, akala ko hindi na ako magkakaroon ng credit card. Pero lahat yun na-overcome ko. Okay? Lahat ng yan, sabi ko sa inyo, loser mentality, winner mentality, ang keyword dyan, mentality. Lahat yan nasa utak lang. Pag naisip mo na hindi mo kaya,
baka hindi mo nga talaga kaya. Pero pag naisip mo na kaya mo yan. Ako po si RP ng Gym Tipo. Gandang araw po.